Pinutol ng lalaking ito ang kanyang daliri at inilagay sa tenga ng kanyang teammate. Dahil dito, inilabas niya ang isang maliit na itim na ahas mula sa kanyang tainga. Bata. Itong maliit. Ngunit uhaw na uhaw sa dugo. Inalis ng lalaki ang ahas. Sa wakas ay pinakawalan niya ito. Gayunpaman, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang pangalan ng lalaki ay Jeff, na isang poacher. Nabubuhay siya sa pangangaso ng mga ahas. Sa pagkakataong ito kailangan niyang maghanap ng sawa na kumakain ng tao na tinatawag na anaconda. Pero kalahati pa lang, nagsimula silang magbid at pag-usapan kung paano hahatiin ang mga kita. Pagdating nila, gusto din ng boatman na makatanggap ng dobleng kabayaran. Nang makitang ganoon ng lahat, hindi nagalit si Jeff. Ibinigay niya sa boatman ang lahat ng pera. Tama na. Natakot ang dalawang kasama, nasaksihan nila ang pagkawala ng buhay ng boatman. Maghintay hanggang matapos ni Jeff ang pakikitungo sa boatman. Nilinggan niya ang dalawa niyang kasabwat. Ang pinakaayaw ko ay yung tipo ng tao na mahilig makipagtawaran. Oo, ang dami naming napag-usapan, ang daming gagawin. Hindi sinira ni Jeff ang dalawang magkapatid na ito. Dahil mas magiging kapaki-pakinabang sila sa iyo. Dumaan sila sa kagubatan. Natuklasan nila ang mga pheromones na naiwan ng babaeng sawa. Ito ay isang espesyal na paraan upang maakit ng mga babaeng ahas ang mga lalaking ahas. Ito ang pheromone ng babaeng python. Nakakabaliw ang amoy na ito ng mga lalaking sawa. Ang isang babaeng sawa ay maaaring makipag-asawa sa higit sa 100 lalaking sawa ng sabay-sabay. Nagpatuloy si Jeff sa direksyong ito. Natagpuan niya ang estatwa ng ahas na may 9 na ulo na may marka sa mapa. Sa likod ng rebulto ay mayroon ding balat ng ahas. Mukhang totoo ang alamat. Natapakan ng lalaki ang board at bumagsak ito. Nakatuklas sila ng isang higanteng pugad ng sawa. Sobra. Hindi ito walang kabuluhan. Mayaman ako. Masaya pa rin ang magkapatid na ito. Tahimik na nagtago ulit sa gilid si Jeff. Inihahanda niya ang kanyang sarili para sa laban. Malapit na ang panganib. Ang lalaking ito ay pinupuno ang kanyang bulsa ng mga sawa at saka sumakay sa tren. Natuklasan niya ang mga bakas ng mga sawa na kumakain ng tao. May multo. Ang lalaking ito ay tumakbo pabalik sa kanyang mga kasabwat. Dahil dito, kinain siya ng isang sawa na nakapulupot sa kanyang katawan. Sa wakas ay napalunok siya ng buok. Nakarinig din ng ingay sa kagubatan ang balbas na lalaki. Nang muli akong tumingin, may papalapit na higanteng sawa. May laman din itong tao sa tiyan nito. Bago pa makatakas si Bushybeard ay pinalibutan na siya ng sawa. Sumunod na iniluwa ng sawa ang tao sa tiyan nito sa kasinunggaban. Nasaksihan ni Jeff ang lahat ng nangyari. Nais ng lalaking balbas na iligtas siya ni Jeff. Pero nanatiling tahimik si Jeff. Dahil kailangan niyang maghintay hanggang mapuno ang sawa bago umatake. Dahan-dahan lang kumain. Busog na ako. Kakayahang magkaroon ng magandang pagtulog sa gabi. Nang makitang malapit na ang oras, isang tumatakas na unggoy ang hamarang sa pagkain ng carnivorous python. May mas nakakatakot kayang nilalang. Umalik si Jeff. Si Anaconda, ang Diyos ng kamatayan, ay nagpakita. Simula noon ay wala na si Jeff. Hanggang makalipas ang 1 buwan, may dumaan na tropa ng Circo dito. Sa ilog, tambak na mga kabaong ang hamarang sa kanilang mga bangkang pangisda. Gusto ni Saleh na lumihis. Ngunit pinigilan ng manager na si Jean Baliang. Upang hindi maantala ang biyahe, nagpa siya silang gumamit ng mga pampasabog para pasabugin ang daanan. Sigurado ka bang kakayanin mo? Nasabog ko na ang mga bundok dati. Huwag kang mag-alala. Nang matapos silang maglagay ng mga pampasabog, lahat ay ligtas na nakabalik sa bangka. Pinindot ni Saleh ang button para i-activate ang mga pampasabog. Ang lahat ng mga kabaong ay pinutol. Wala silang ideya na ang kabaong na ito ay kung saan nakatira ang mga sawa. Nagkalat ang mga kawan ng mga sawa sa lahat ng direksyon dahil sa malaking pagsabog. Ang mga mata ng lahat sa bangka ay napapaligiran ng mga sawa. Sa tuwing ipinapakita ng lalaki ang ekspresyong ito, laging may darating na panganib. Kapag ang mga tao ay tumingin malapit, ang biktima ay ang kapitan. Kaya paano nilamon ang kapitan? Si Jeff pala ang may kasalanan. Nailigtas siya ng circus fishing boat. Naabutan niya si Dajaw na nahimatay. Matapos tingnan ni Jeff ang loob ng tenga ni Dajaw. Pinutol niya ang daliri niya, saka inilagay ang daliri niya sa tenga ni Dajaw. Ilang sandali pa, hinailan ni Jeff ang isang maliit na itim na ahas mula sa tainga ni Dajaw. Napakaliit ng batang ito at uhaw na sa dugo. Kuya, alam mo ba ito? Nagpakilala si Jeff bilang isang explorer sa kagubatan. Alam niya ang ilang mga kasanayan sa kaligtasan ng buhay. Matapos makatanggap ng pag-aproba mula sa pinuno ng tropa, agad na sumali si Jeff sa tropa ng Circo. Ngunit nang sumapit ang gabi, hiniling ni Kong Lan sa pinuno ng grupo na paalisin si Jeff. Anong pinagsasabi mo? Iyan ay isang makamandag na ahas. Ano ang makamandag na ahas?
Alam mo ba kung ilang beses kailangan ng isang tao na makagat ng makamandag na ahas para makalikha ng antibodies? Lumalabas na pinaghihinalaan ni Kong Lan si Jeff ay isang poacher. Ang pag-iwan sa kanya sa bangka ay magiging mas mapanganib. Ngunit hindi pinansin ng pinuno ng grupo. Tinanggihan niya ang opinyon ni Kong Lan. Hanggang hating gabi, nangisda si Kapitan Salay nang biglang lumapit sa kanya si Jeff. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Binigyan ni Jeff si Salay ng maraming pera. Sana madala siya ni Salay sa Anaconda Python. Ang Salay ay napakasensitibo sa pangalang ito. Tinanggihan niya ang hiling ni Jeff. Dahil dito, nanatiling magkahiwalay ang dalawa. Ngunit sa susunod na araw, hindi mahanap ni Kong Lan ang anumang bakas ng kapitan. Nang makita niya si Jeff sa busog, lalo pang lumala ang premonition niya. Tanong ni Kong Lan kay Jeff. Biglang may ingay sa gubat. Nandito na naman ang batang iyon. Tuwang-tuwa si Jeff. Hinawakan niya ng mahigpit ang pamingwit. Nasa ilalim na pala ng tubig ang Salay. Tinalian siya ni Jeff ng kawit, pagkatapos ay ginamit ito bilang pain. Kaya nakahuli ako ng 100 metrong haba na sawa. Gumugulong pa rin sa tubig ang sawa na ito. Halos tumaob ang buong bangka nito. Sa huli, nawalan ng kontrol ang fishing rod at napunit ng sawa. Hinayla ni Jeff ang pangingisda at nahulog sa tubig. Tapos hilahin ng sawa sa malayo, umakyat ulit si Jeff sa bangka. Itinali niya ang pangingisda sa busog ng bangka, hinayaan ng sawa na magpatuloy sa paghila. Nang huminto sa paggalaw ang bangka, tumayo si Jeff. Pinagmasdan niya ang paggalaw na nagaganap sa ilalim ng tubig. Nang sumugod sa kanya ang sawa, tinusok niya ng malakas ang kalaykay na bakal. Kahit natama ang sundot nito sa katawan ng sawa, ngunit hindi sapat para mawalan ito ng buhay. Umalikod ang sawa at ipinulupot ng mahigpit sa katawan ni Jeff. Akala ko mamamatay na si Jeff this time. Ngunit nagpakita si Jeff sa bangkang pangisda. Hayaan mo itong tumakas muli. Nagsisisi pa rin si Jeff na hindi niya sinamantala ang pagkakataon. Ngunit narinig niya ang tunog ng sawa na sumisigaw bago manghuli. Mabango ito. Iniluwa ng sawa ang kapitan sa tiyan nito at inon ang human hunting move. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Si Jeff lang ang naglakas loob na labanan ng sawa. Gumamit siya ng lubid upang bitag ang sawa. Balak niyang maghintay hanggang maubos ang sawa bago mag-ani. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng malaking sunog sa cabin. Nang makitang sisubog na ang bangkang pangisda, tumalon ang lahat sa tubig. Kinailangan na lang ni Jeff na itapon ang pagnakawan at iwanan ang bangka. Nagsimulang pumasok ang isang pulutong ng mga tao. Sinundan nila ang mapa upang mahanap ang bangka ni Jeff. Pagkatapos makatakas mula sa gubat, ibibigay nila ang kanilang buhay sa Circo. Pumunta sa kalye ng maraming sikat na negosyo upang makahanap ng angkop na trabaho. Patatagin mo ang iyong buhay mamaya. Dahil sa sobrang pagkonsumo ng enerhiya, sila ay lubhang nangangailangan ng pagkain. Kaya nagsimulang gumamit si Jeff ng kanyang sariling paraan sa pangangaso. Hinaranggan niya ang isang kuweba, hinayaan niyang kagatin ng ahas ang kanyang kamay. Kaya nagkaroon ng masaganang tanghalian. Ito na ang tanghalian natin. Dahil ang lasa ng pagkain ay makakaakit ng mas maraming mandaragit. Nakaugalian na ni Jeff ang pagkain ng hilaw na pagkain. Hindi rin siya natatakot sa mga parasito na damaykit sa kanya. Upang mahanap ang pagtakas ni Jeff mula sa kagubatan. Lumipat ang lahat sa kinatatayuan ng bangka. Gayunpaman, kahit saan ay ang tirahan ni Anaconda. Anumang oras ay maaari silang mawalan ng buhay. Sa pagmamasid sa kanyang mga kasamahan sa koponan na umalis, si Kong Lan ay itinaya ang kanyang buhay kasama ang sawa sa bawat pagkakataon. Pero napakalma ni Jeff. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng lakas. Narinig mo ba ang tunog ng mga buto na nabali? Masyadong malupit. Hindi ba tiyon ang tungkol sa mga bagay tulad ng tao? Nang muli nilang matagpuan ang bangka, wala na masyadong tao. Akala nila makakaalis na sila sa kagubatan. Pero pinigilan sila ni Jeff na umalis. Nakipagsabuatan pala si Jeff sa group leader. Ang kanilang layunin ay mahuli ang pulang mata na sawa. Ito ang pinakamalaking mutant python sa mundo. Jin Baliang, nababaliw ka na ba? Hindi yan ordinaryong sawa. Tama ka, hindi ito normal. Wala itong kahit na mga kahinaan. Maliban. Habang kumakain ng biktima, ngayon lang napagtanto ng mga tao. Ang dahilan kung bakit sila dinala ni Jeff dito ay para makagawa sila ng pagkain para matrap ang sawa. Itinali nila ang grupo ni Dajao. Nakuha ang atensyon ni Anaconda. Sa oras na ito, nagtatago ang pinuno ng grupo. Handa siyang maglagay ng bitag anumang oras. Hindi niya alam yun. Isa pang sawa ang papalapit sa kapitan. Sa oras na napagtanto nilang papalapit na ito, wala nang paraan para makatakas. Ang pinuno ng grupo ay kinuha ng isang sawa. Nahulog ang lambat sa grupo ni Dajao. Pukawin ng sawa na naghahanda sa pag-atake. Tinutukan din ng sawa si Jeff sa mga oras na ito. Mahigpit siyang binalot ng sawa at hinayla siya ng malalim sa kagubatan. Natagpuan ni Kong Lan ang bangka ni Jeff. Hindi na muling makaalis ang bangka. Biglang may sinaksak si Dajao. Nang tingnan niya ito ng malapitan, ito pala ay isang karayom na pampamanhid.
Hindi pa pala patay si Jeff na inatake ng sawa. Ang taong ito ay mas nakakatakot kaysa sa demonyo. Nagawa niyang tapusin ang sawa na kumakain ng tao. Kaya itinali niya silang tatlo. Naglagay siya ng mga bitag sa paligid nila. Maghanda upang salubungin ang pulang mata na sawa mula sa kagubatan. Ito ay isang napakainit na pelikula sa taong ito. Si Don Tudoy sa paparating na pelikula ay magpapakasal sa kanyang hipag na si Tudongdong. This time, kailangan ko talagang puntahan ito. Bago pa man basbasan ang kanilang kasal.